Kasabay naman ng mga pagulan kanina, magkakambal na lindol ang tumama sa Quezon Province. 7:16 ng umaga, unang naitala ang magnitude 5.3 na lindol sa isla ng Humalig. Makalipas lang ang higit kalahating oras, sinundan pa ito ng magnitude 4.9 na pagyanig bago mag-alas 8 ng umaga. Paglilinaw ng PHIVOLCS, hindi aftershock ang pangalawang lindol. Doble daw ang tawag dito o doblet ang tawag dito kung saan dalawang magkasing lakas na lindol ang nangyayari sa iisa o magkalapit na lugar. Pero magkaiba ang trigger o sanhi. Sa ngayon, wala pa namang nauulat na pinsala. At para bigyan tayo ng iba pang detalye sa Doblet Quake, magkakausap natin PHIVOLCS Director Teresito Catoto Bacolcol. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Yes, ma'am. Good afternoon. Magandang tanghali din po sa inyo. Director, paano po ba natukoy na isa ring lindol at hindi aftershock po? Yung naunang magnitude 5.3 na lindol, ang magnitude 4.9 na tumama sa Humalig, Quezon. Okay, so ang magnitude 4.9 event kanina ay hindi po ito aftershock ng magnitude 5.3 event. Ang mga aftershocks po kasi ay karaniwang 1 degree na mas mababa kaysa main shock. Kaya para sa magnitude 5.3, inaasahan natin na ang maximum aftershock would be around magnitude 4.3 at most magnitude 4.5. Kaya ang 4.9 event ay medyo mataas para maituring natin na aftershock. So ang dalawang magkaibang event na ito ay isang doblet. Bakit po nangyayari ang doblet quake? May tuturing hubang mas delikado ito, Director? Again, kapag sinasabi nating doblet, ito ay dalawang lindol na halos magkasing laki at nangyari po ito sa halos parehong lugar. Nangyari po ito if the faults are complex, causing stress to produce earthquakes in succession. Now, kung delikado ba ang doblet, depende pa rin po ito sa magnitude at lalim. Kanina, ang magnitude ay nasa 5.3 lamang na itinuturing natin na isang moderate na lindol. Habang 4.9 event naman ang itinuturing natin na isang light earthquake. Kaya kung pagbabasehan po natin ang magnitudes ng dalawang events na ito, masabi po natin hindi po ito nakakapinsala at hindi po rin ito delikado. Sa ngayon po, patuloy pa rin po ba yung naitatala ninyong aftershocks sa Humalig? Yes po, patuloy pa rin ang mga naitatala natin mga aftershocks as of 11 a.m. kanina. Nakapagtala na po tayo ng 12 aftershocks at ang pinakamataas po dito ay magnitude 3.2. Panghuli na lamang po, paalala sa mga kapatid natin kasunod po nga nitong doblet quake. Okay, so paalala po natin sa ating mga kababayan, lalo na sa mga naninirahan sa mga baybayin, na dapat ay alam nila ang mga natural na palatandaan ng isang paparating na lokal na tsunami. So kung makaramdam sila ng malakas na pagyanig na halos hindi na sila makatayo o mapapansin nila na may biglang pagbaba ng level ng dagat o di kay makarinig ng rumbling sounds na mula sa dagat, kahit isa lamang dito ang kanilang ma-observe or mapansin, lumikas agad sa isang mataas na lugar just in case may paparating na tsunami. Marami pong salamat sa inyong oras. PHIVOLCS Director Teresito Catoto Bacolcol.